Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong isang naipublish na survey tungkol sa mayoralty race sa Davao City. Kinandak ito ng Social Pulse Station. Okay, so basahin ko ang kanilang post. Ulitin ko, Social Pulse Philippines. First time kong marinig itong grupo na ito. So, parang pinaghalo yung Pulse Asia at saka Social Weather Station. Okay, sabi nito, Pulso ng Bayan, 2025 Mayoralty Preference in Davao City, February 2025. Social Pulse Philippines, through its Pulso ng Bayan initiative, recently conducted a survey to assess voters' preference for the mayoralty race in Davao City for the upcoming 2025 election. Ito na. Survey results. Nograles Carlo, 43%. Duterte Rudy, 38%. Cobos Bishop Rod, 15%. Tan Joselito, 2%. Jolaine Jonathan, 2%. Okay, the survey was conducted February 11 to 27 using face-to-face interviews with a total of 2,000 registered voters 18 years old and above. Margin of error 3%, confidence level 95%. Okay, so ang tanong, totoo ba itong survey na ito? Ano sa tingin nyo? Ako, never na mangyari yan na matatalo si PRRD sa Davao City. So, itong survey nito, first time kong makam across itong Social Pulse Philippines question mark. Parang ano ito? Parang Okta Research, parang Tangery. For a long time, since 1986, wala pang nakatalo sa Duterte sa Davao City. Lalong-lalo na ito, si Tatay Digong pa, na one of the best presidents we ever had. Tapos tatalunin lang siya ng isang Carlo Nograles. Yung tatay nga nila, yung anong pangalan ng tatay ng mga Nograles, wala nga siyang nakaya eh. Na mismo nung may eleksyon na hindi Duterte ang lumaban sa pagkamayor, I think Di Guzman. Kaya Di Guzman, manok pa rin ng mga Duterte. So, Di Guzman versus Nograles, talo pa rin ang Nograles. Kaya, hindi pa naipapanganak ang tao na tatalo sa mga Duterte sa Davao City. Taga Mindanao ko, although hindi ako taga Davao, palagi ako sa Davao. Alam ko kung ano ang sitwasyon sa Davao, gaano kamahal ng mga Davaoenos ang mga Duterte. Tanging siyudad, parang meron pa. Basta, walang utang ang siyudad na ito. I don't know kung mayroon pa bang ibang siyudad o munisipyo sa bansa kagaya ng Davao City na debt-free. Tapos, isa sa pinaka-safest city, not only in the Philippines, but buong Southeast Asia. Yan ang record ng Davao City. At isa pang napakagandang record ng Davao City, yung libre ang hospitalization expenses. Ang dami nang nagte-testimony o nagko-comment
na wala silang kaproblema sa Davao City pagdating sa hospitalization dahil yung nabasa ko ang comment is 1.5 million pesos ang kanyang bill. Ni Kusing, wala siyang binayaran. Mayroon pa siyang pabaon na gamot. So, peace in order. Hindi naman siya perfecto. Yung nangyaring robbery, yung pag-ano sa pawn shop. Nako, yung nahuli na suspect, in-interview ng DXDC, umamin yung suspect na ang motibo talaga is palabasin na magulo ang Davao. So, politically motivated. Umamin na yung nahuling suspect na napaka-unbelievable yung ganun na motor nila, karag-karag, wala silang gateway vehicle, walang helmet. So, halatado na planted, tanim robbery. So, lahat yan, gusto nilang sirain. Para may pakita na hindi safe ang Davao City. Kailang hindi nyo maluloko ang taga Davao. Alam nila kung ano ang nangyayari sa Davao. Ako nga, hindi ako taga Davao, although taga Mindanao. Alam ko, dahil marami akong kaibigan sa Davao. At kitang-kita ko kung gaano ka-satisfied ang mga tao sa Davao City sa pamamahala ng mga Duterte. Ulitin ko, itong mga sorbing ito, never na mangyari na tatalunin mo. So, hindi pa na ipapanganak ang politiko na tatalo sa mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong. So, good luck, Attorney Carlo Nograles. Ilang buwan na lang, mapapatunayan na natin kung sino talaga ang malakas sa Davao City. Baka nga tingin ko, hindi siya makakuha ng 20% of votes, total votes cast diya sa Davao City. Yan lang ang aking assessment. So, mabuhay ang mga Duterte sa Davao City. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandi sa Bukidnon. Namimigay tayo sa sweldo ng ating channel. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa mga tribo para ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. Tapos namimigay tayo ng mga solar lights dahil napakadilim ang tahanan nila dahil walang kuryente sa lugar. So panoorin niyo ang video na ito. Salamat sa inyong suporta, panonood na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Diri sa sentro sa Kalapat ng Tagbak Bukidnon o adunay balo din nga babae nga walay suga og tagaan namog solar light og karon atong bisitahon. Ayo, ante. Oh, may gabi ante. Oo. Doon sa mga kadi ante. Galingkod ka. Ngit-ngit kayo ka. Wala kay suga. Wala. Isarap pa. Isara ka kabuok imong atop silupin. Oh, mo na niyang kahintang ni ante. So karon ante wala man kay suga. Tagaan ka nako ante og solar light. Oo, atong pasiga. Oh, hawiri ante. Hayag na gid ante kayo. Asang gapi suon. Kana ang Gitulo ibo. kana ang para off. Kana ang kana dahil sa ibabaw para on. Oo, kanang on. Sige ante hawiri. Hawiri ang Salamat kayo. imong Kay gitagaan solar ko, light. tanawa na Oo. kasulod ko, ngit-ngit. Lagi. At kayo. Unsa ante mong ika-istorya ante nga tagaan na kag suga. Hayag na ka. Oh, hayag na ko. Salamat kayo. Kay gitagaan ko sa unsa na. Solar light. Solar light. Oo. Dako nga pagpasalamat nako sa Ginoo kay gitagaan ko kay Oo. nakakita sila nga kuan nakasulod ko sa ngit-ngit kayo. Oo, wala na kay suga ante. Wala na ko'y suga. Oo.
nag-antos ko. Nga ikaw ra isa ante wala na kay bana. Wala akong cute. Oo. So Awa. oo mo. Mao na ni ang kahimtang ni ante. Ang iyang atop makita nato nga silupin. Oo, mao na ni ang iyang atop silupin lang. Naamang ko. Oo. Atop lang ng kanangyatan ni kuan. Oo, ug kani iya mo ni ang dingding. Mga kuan lang ante imong dingding, mga sako lang. Oo, tanaw gan. Oo, mo na ni ang kahimtang ni ante nga siya intaw nag-inusara. Oo. Maayo kay gitagaan Oo. ko yun. Hayag na ko. Oo, lagi. Oh. Salamat kaayo sa pagtan-aw sa video. Oo. Sa Oo, ante. salamat kaayo sa pagtan-aw sa Ginoo. Oo, nga Tagaan ko sa suga. suga. Oo, ante, salamat po. Oo.